Alam natin na ayaw ng mga tao sa mga bagong idea na taliwas sa kanilang paniniwala. Ngayon mga ka-LE, ang pinaka-kontrobersyal na nilalaman ng librong ito noong mga panahong iyon ay ang ebolusyon ng tao. Ang idea kasi na ang tao ay nag-evolve mula sa mga ape ay taliwas sa sinasabi ng Genesis. At ayaw ng mga tao sa ideyang ito dahil tinatanggal nito ang idea na tayo ay espesyal sa mata ng Diyos. Kung matatandaan niyo mga ka-LE, ayon sa Genesis, huling nilikha ng Diyos ang tao at hiwalay ito sa paglikha ng mga hayop at iba pang bagay. Dahil tayo ay espesyal na nilalang. Tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. Pero ang sinasabi naman ng libro ni Charles Darwin ay kontra dito. Ayon sa evolution, hindi lang natin basta kasabay umusbong ang mga hayop, kundi tayong mga tao mismo ay nagmula sa mga hayop na ito. Walang nabanggit na kawangis ng Diyos o kung ano pa mang bagay na magbibigay ng idea na tayo ay espesyal. Ngayon mga ka-LE, ito ang mahalagang tandaan sa usaping ito. Napakalaking hamon ng theory of evolution sa kapangyarihan ng Biblia at simbahan noong mga panahong iyon. Dahil ito ay may katibayan at ito ay matatagpuan sa bawat buhay na nilalang dito sa mundo. Ito ay ang ating DNA. Ang libro ni Charles Darwin ay makapangyarihan dahil nakabase ito sa siyensya, hindi sa paniniwala.